Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo matuto sa araling ito? Magaling! Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pagpipinta ng relief printing gamit ng additive at subtractive na pamamaraan. Handa na ba kayo matuto? Bago tayo magsimula sa araling ito, atin muna babasahin ang ating layunin. Una, naipapakita ang mga paraan ng paggawa ng relief printing at kung paano ito magagawang mas makabuluhan at kawili-wili. Pangalawa, naipamamalas ang kakayahan sa paggawa ng relief printing. At panghuli, mapahahalagahan ang mga disenyong etniko sa pamamagitan ng relief printing. Ngayon, nais kong suriin at pag-isipan ang nasa litratong ito. Ngayon, narito ang mga tanong. Ano-anong gamit ang nakita niyo sa larawan? Mayroon ba sa inyong nakakita ng bagay na kaparihan ng disenyo sa larawan? Saan niyo ito nakikita? Naniniwala ba kayong may mga kahulugan ang mga disenyong ito? Magaling! Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa relief printing. Ano nga ba ang mga ito? Ang relief printing ay isang uri ng pagtataktak o pagpiprint mula sa mataas o nakaangat na bahagi ng inukit na bloke o linoleum block. Ito ay mga disenyo, letterprint, slogan o logo na makikita sa mga papel, tela, tarpaulin at sa iba pang materyales upang hindi paulit-ulit ang pagguhit o pagpinta. Narito ang mga hakbang para gumawa ng relief printing. Una, direktang iginuguhit sa isang bloke o linoleum block ang larawan na nais itatak. Ginagamitan ito ng lapis. Pangalawa, uukitin o tatanggalin ang mga bahagi ng bloke na hindi kailangan gamit ang pait o chisel o lino cutter. Pangatlo, lalagyan ng tinta o ink o pintura ang ibabaw ng bloke gamit ang rubber roller. Ang tinta o ink o pintura ay didikit lamang sa mga nakaangat na bahagi ng bloke. Pagkatapos, lagyan ng tinta o ink o pintura, tatakpan ito ng papel. Kapag natakpan na ito ng papel, ipapasok ito sa isang makina kung saan ang tinta o pintura ay malilipat na sa papel. Panglima, tatanggalin ang papel na itinakip. Ito na ang tinatawag na relief printing. Ang larawan na sa papel ay magiging baliktad o mirror. Pang-anim, patuyuin ang pintura at ang panghuli, kapag ito ay natuyo na, maaari nang ilagay sa isang frame ang larawan. Ngayon mga bata ay magpapakita ako ng mga litrato na tungkol sa ating aralin. Ano ang napapansin niyo sa disenyong ito? Magaling! Ang tawag sa disenyong ito ay pagsasalit-salit. Ano naman ang napapansin niyo sa disenyong ito? Mahusay! Ang tawag naman sa disenyong ito ay pag-uulit. Dito naman sa huling larawan o halimbawa, ano naman ang napapansin ninyo sa disenyo? Mahusay! Ang tawag naman sa disenyong ito ay radial. Ngayon, dumako naman tayo sa ating pangkatang gawain. Handa na ba kayo? Narito ang ating mga tuntunin o pamantayan sa ating pangkatang gawain. Unang pangkat, gumawa ng pagsasalit-salit na disenyo. Pangalawang pangkat, gumawa ng pag-uulit na disenyo. Ikatlong pangkat, gumawa ng radial na disenyo. Bago tayo magsimula sa ating pangkatang gawain, narito ang ating patakaran sa gawain.
Mahusay mga bata, bigyan ng AIIUU clap ang inyong mga sarili. Natuto ba ang lahat sa ating aralin? Kung ganon, ano nga ulit ang relief printing? Mahusay, saan ito madalas makita? Magaling mga bata, ano naman kaya ang relief printing ng disenyong may etnikong motif? Mahusay, saan naman ito madalas makita? Magaling, ano naman ang mga hugis at linya na bumubuo sa disenyong motif? Mahusay mga bata, natuto ba ang lahat? May nais bang linawin at balikan? Mahusay mga bata, dahil dyan, dumako na tayo sa ating huling gawain ngayong araw. Panuto, sagutan sa papel ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang letra ng tamang sagot. Magaling mga bata, inaasahan ko na marami kayong natutunan ngayong araw. Bago matapos ang ating talakayan, naghanda ako rito ng takdang aralin. Ano to? Isulat ang disenyong etniko na makikita sa larawan. Isulat ang pagsasalit-salit, pag-uulit at radyal. Ako nga pala ang inyong guro, Ginoong Daryl, na nagsasabing mag-aral ng mabuti para buhay bumuti. Hanggang sa muli mga bata, kita-kits!